Napasok ko nung araw pa pero kakaiba yung naging dating po sa akin kaya I prepared for this. What will be the next generation? Ano kaya ang magiging generation after us? Pagkatapos natin, pagkatapos ng UIC, halimbawa na sa kainitan ng ating paglilingkod, paano kaya ang mga kabataan? Paano kaya ang next generation? Ang sabi ng iba, this is a godless society. Kaya ganito ang nangyayari sa ating paligid. Kaya tingnan po natin kung ano ay tutulong natin. Sooner or later, kami ng Inang Norma ay tatawagin ng Panginoon ng higit sa inyo kasi kami 80 na si Lola, ako ay 70. Yes. Mas mauna kami tawagin ng Panginoon kung sa pagtanda ang pag-uusapan. Amen ba? Pero alam ko kasi sino hindi tumatanda ay Sister Doreen. Yung mga kakilala niya, kinuha na ng Lord lahat pero siya buhay pa. Okay, so again, the title is Faith Like a Child. Faith-inspired miracles. Yun daw po pananampalataya according to one na nagsabi ay nag-inspired po siya ng miracle. And then babasahin ko lang po sa inyo about the history of victory kung bakit tayo may katagumpayan. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. At sabi po ng 1 Corinthians 15:57, but thanks to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, my beloved, sabi sa 58, brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yun daw pong ating ginagawa, may nakakakita man o wala, ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sino nagbibigay ng victory? Our relationship to our Lord Jesus Christ. Meron isang kwento, bago ako magpatuloy, about the kwento ni George Muller. Ito yung nangyari 19th century in England. Dito ko kinuha yung faith-inspired miracle kasi yung trusting God completely kasi ito ay meron mga orphanages na meron 10,000 children. Tapos dumating sa pagkakataon wala silang kakainin. Ito ay labanan po yan kasi walang kakainin. Ano po? Kaya kagabi nga ay nalimutan ng maaga na sabihin kay Paring Andy na last Sunday. Pero naalala ka agad kaya agad nakapag-produce tayo na kakainin niya yung umaga nito. Pagkakarami sila ngayon. Yan po yung buhay ng pananampalataya. Always merong ginagawa si Lord. Siya po ay merong, again, 10,000 children na pakakainin sa kanyang mga orphanages. Anong gagawin? Isang local baker, habang nasa lamesa yung mga bata, ay wala na sa lamesa sila pero walang pagkain. Isang local baker ang pumatok sa pinto at nagdala ng trays of fresh baked bread. Tapos meron na siraang milk car, yung nagrarasyon ng gatas sa tapat nila at ipinrovide lahat ng pangangailangang gatas. Ang sinasabi niya ay faith-inspired miracles. Sakit nga ng ulo yan, ano po? Sipin mo kung gano'ng karami. Hindi natin alam ng total. Sinabi lang niya, meron siyang orphanages na 10. Sa ating nga po, ilan lang po tayo. No? Kuminsan ay hindi natin alam pa paano tayo kakain. Pero ginagawa ng lahat ng Diyos ang paraan.
Amen. Ang question, what would you trust God for your miracles today? Ano inaasahan niyo sa Panginoon na himala sa araw na ito? Meron ba? Okay, kaya kailangan po natin ng faith like a child. Yun hubang sa kabila ng mga problema, kaya pa natin gumiti, kaya nating magpalakas ng loob, kaya nating manampalataya, kaya nating ibigay yung last sentimo sa atin para sa gawain ng Panginoon. And that is faith. Kaya maraming talata rito about that, pero babasahin ko muna yung una na isang halimbawa ni Dr. Willie Ong. Sabi niya, I think I got all this pain from negative thoughts and negative emotions. From all the hearts, from all the busting I got from. Isipin po natin, isang medical doctor, isang kinikilala, kumandidato as vice president, ay tumanggap po ng mga negatibong mga puna at siya ay nagkasakit, cancer lang naman. Kaya I believe na pinagaling na ng Panginoon. Anong latest kay Dr. Ong? May balita kayo? Kaya, yun. Kaya sabi nga, she lost her voice. Her name is Kathy Griffin. Received an award at Globe in 2007 at LA, California. Listen to her acceptance speech. Ito ang sabi nito. This is indeed a godless town. And then they applauded to mockery. Sinabi po yun ng artistang ito. And then she lost her voice. Nawala ang kanyang boses. Kaya dalawa lang po yan binanggit ko sa inyo na mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya at a young age, kailangan po natin makilala si Lord. Every Sunday, meron tayong attendance dito, meron tayong fellowship, meron tayong bonding dito. Pero the most is makilala natin si Lord ng totohanan. Amen. Kailangan po natin yon. Kaya sabi ng Biblia, from childhood, ano sabi ng Biblia? You know the Holy Scripture. Meron talatang gano'n na sinasabi ng Bible. Tingnan po natin. Let's go on our first na talata na babanggitin about this thing. Sabi sa Mark 10:13, makinig po kayo mabuti. I read this, I always prepared for verses sapagkat ito po yung ultimo. Ito yung pinaka-effective way to receive the faith, biblical faith. Tandaan po ninyo, hindi po siya ganun kadaling hindi yung gana, hindi po ganun. Maliban na lang po kung talagang tinawag po kayo sa pangangaral, tinawag po kayo sa full-time ministry, pero I am always insisting na ito ang kailangan ng tao. Kasi wala na pong hihigit sa scriptures. We need books to support the scriptures para suportahan ang paliwanag kung hindi natin naiintindihan yung malalalim na bagay. Amen o ba? Money will come. Darating ang pera, sabi nga ng mga matatanda. Pagka matatanggap mong buo ang pera, ano sabi ng mga matatanda dito? Makukuha mo ng buo ang pera. Okay. Tingnan mo natin sa sinabi dito. And Mark 10:13, and they brought young children to him that he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. At dinala nila sa kanya ang maliit na bata upang sila'y kanyang hipuin at sinaway sila ng mga alagad. 14, pakibasa mo 10 sa 14. But when he saw it, he was much displeased, and said unto them, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Tatagalan din. Mark 10 verse 14, Datapwat nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila,
Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Okay, again, laging nasasabi ko sa inyo nung araw, ano ang katangian ng isang bata? Di ba, madaling tumanggap, madaling maniwala, madaling kumalimot sa mga pangyayari. Yun talagang tunay na bata. Ano po? Yun talaga ang tunay na bata. Di ba, pangakuan mo, aasahan niya, pagalitan mo, magre-response yan, o ba nang uulitin, maraming lalo na yung sa edad 1 to 8 years old, yung formative years, sinabi ko sa inyo kahapon, at sa totoo lang, kahit na nasa tiyan pa ang bata, may mga reactions na yan, according to our reactions, kasi unang nabubuo daw dyan ang isa yung utak niya ng bata. Kaya be careful, no? Kasi si Jesus Christ, alam natin na siya yung best teacher. Siya yung best teacher na sinasabi ng Biblia na bakit pinaburan niya ang bata. Ngayon po, ito po ay ating pinaparallel sa ating mga, ito po yung baby inside in adult body. Kasi po tayo ay, di ba kumisan baby yung ugali pero nasa katawang adult, di ba? Adult. Yun naman ay naranasan natin, di ba? Gusto natin maglaro ng trumpo, gusto natin maglaro ng mga babae piko, gusto natin maglaro using our cellphone, gusto natin na kumisan mga different toys, di ba? Kasi ganun tayo we are playful, we want games, ganun ang ugali ng isang tao. Pero kailangan po yung tinatalaki ni Jesus dito ng baby, yung receptive, yung madaling turuan, yung sumusunod, yung hindi nagtatanim ng galit. Naniniwala ba kayo na yung anak ni Edreline hindi pa nagtatanim ng galit yan? Nagtatanim na ng galit ang anak mo? Hindi pa siguro, hindi ba? Sobrang liit no? Yung anak ni Ara, si Ara, hindi pa rin siguro. Kasi sobrang liit no? Kaya yun ang gusto ng ating Panginoon. Pero makanti mo lang. Hindi mo lang mabati. Hindi mo lang mapuri. May problema ng malaki. Nagkamali ka ng sinabi. Delikado ka. Kaya sabi ni Jesus Christ, maliban na kayo ay di ba? Manampalatayang tulad na isang sanggol. Hindi kayo paghaharian ng ating Panginoon. Siya, may mga maramdamin pa ba dito? Wala na. Umalis na, Umalis na. Kasi we cannot switch that faith na tinuturo ni Jesus Christ. Tayo naman ay, di ba, nakapag-alaga ng batang maliit. Hanggang maaari nga, huwag na lumaki, kaya lang, baka maging unano. Kaya lumaki, habang lumalaki, alam po natin na nagiging problema. Kasi ito actually, this world is a godless society. We have a godless society. At tanggapin na po natin. Yung mga pananampalataya na-express ng iba ay medyo alanganin. Kaya ang TKUIC tayo po ay natin maging alanganin yung pananampalataya natin. Dahil masaya na po tayo na meron tayong talbos ng kamote sa pagkainan. Amen? Masaya din po tayo pag may spaghetti. Amen? Amen. Kaya ang ibig po sabihin, we are so flexible. Actually, we are so flexible Yun naman talaga ang nature natin Kaya kailangan meron tayong katangian ganito. Ang bata, halimbawa na hindi mo napagbigyan, iiyak yan sandali, pero mawawala din ang sama ng loob niya. Pero ang taong tagal maalis ang sama ng loob. Ikaw ba, Sister Perly, wala nang sama ng loob? Wala na daw. Kaya lagi nandito si Perly. Amen. Amen. Kaya matatagumpay yung anak niya Palakpakan natin si Lord. Pero may kakilala kang hindi nawawala ang sama ng loob. Naku, marami na. Yes, kasi
Kasi we must improve this kind of faith na gusto ng Panginoon. Conquer that sa iyong isip. Sa isip mo pa lang, bura-bura na yon, no? I-conquer. Kasi this is the battleground. Kaya think of a better thing pag mayroong atake. Ang talaga ina-atake naman yung ating emotions, yung ating mind. Kaya, again, pinaboran ng Jesus ang mga bata dahil sa kanilang mga tunay na pag-uugali sa kanilang edad na tunay na kabataan. 6:15, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Katotohanan, hindi makibasa mo 15 ng 10, Mark 10:15. Mark 10 verse 15, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos, na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Okay, talking of the kingdom of God, talking of pag-aari ng Diyos, dito pa lang sa sanlibutan. Meron kingdom of God in earth. Meron dapat. Dapat maintindihan po natin ito. Ito ay nagagayakan ng kagalakan, kapayapaan, di ba? Kahinahunan, nagagayakan ito ng bunga ng Espiritu Santo. Yan po yun. Kaya meron kingdom of God na sinasabi ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, alam po natin sa kanyang earthly ministry, hindi talaga siya nabuhay na maringal. Hindi talaga siya nabuhay sa kasaganaan todo-todo. Actually, wala naman siya masyadong turo about prosperity. Meron lang ilang binanggit na talata, pero alam natin ang tinuturo niya, more on magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ngayon, ang tao po, lalo na yung nangyari sa ibang lugar, na sinamba nila ang kanilang sarili, na sinamba ang kayamanan, and they lost everything. Nawala po ang lahat. Buti na lang, walang masyadong buhay ang nakitil sa lugar ng, ano yan? Saan lugar yon? Sa lugar ng Hollywood. Kaya kailangan hindi tayo ma-Hollywood. Mapakaselan po niyan. Why? Because yung kanilang faith in exercise nila sa mga bagay ng creations. Sa mga bagay na nilikha ng ating Panginoon. Kasi yung ating buhay na exercise po yan eh. May mga exercises, minsan po, yung klase ng exercises natin hindi naman dapat, pero yun pa rin ang ginagawa po natin. Kaya try na tayo ay ma-anoint. Try na tayo po ay mapuspos ng Espiritu Santo. Huwag kayong papayag na ang nagro-rule ang flesh. Huwag kayong papayag. Kasi walang kaligayahan doon sa sinasamba mo yung mga bagay na sinasamba ng mga taga-sanlibutan. And the next talata, sabi sa tayo din sa Psalms 127 verse 3, talking of children, Lord, remember, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Pakibasa. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Okay. Alin sa English, basahin ko ulit. Children and heritage. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. Okay, kahit ganyan, yung mga anak ninyo ay mana yan sa Panginoon. Ngayon, ang naging problema lang, kung hindi talaga siya lumaki sa aral ng Diyos. Kaya merong struggles. Kaya tayo, bantayan po natin yung next generation. Huwag natin pabayang-payagan. Alam niyo po, nung araw, persecuted po kami. Pero dumating ang pagkakataon dahil sa pananatili po namin sa paglilingkod, natigil po yon. Hindi na po ganun ngayon ang sitwasyon. Kaya, ang sabihin, this generation that we have, meron tayong nagawa. Ang problema sa next generation, kung walang magsusumikap na UIC people na makakilala sila kay Lord, ano kaya sa palagay ninyo?
ipinaglaban natin itong pananampalataya nito, ipinaglaban natin up to now. Hindi hangga't maaari, hindi tayo dapat masaktan, hindi tayo dapat gumanti, hindi tayo dapat magyabang, hindi tayo dapat magmaramot. Ang ipakilala natin si Kristo sa sanlibutan ito. And how about after us? Paano pagkatapos natin na hindi lumaban sa pananampalataya? Amen ho ba? Problemang malaki. Kaya kami po ay naranasan po natin ang kagalakan. Kasi yung fruit ng ating labor sa paglilingkod sa Diyos ay ating nararanasan. Nafe-feel niyo ho ba? Yes, isipin po ninyo ay narito tayo ngayon. Narito tayo at marami sa atin at halos lahat sa atin nananampalatayang tulad ng isang bata. Amen ba? Oo, marami tayong dalahin, marami tayong problema, pero narito tayo sa bahay sa man, sinasamba natin ang Diyos na hindi nakikita. God is faith like a child. Maraming sumugat sa atin, marami tayong pangangailangan, marami tayong mga ambisyon na hindi narating, pero still we are very happy. We are very hopeful na maganda pa rin ang ginagawa ng Panginoon. Sino pa sa inyo ang hindi nakaranas ng problema? Lahat po tayo ay naatake ng problema, pero masaya pa rin po tayo hanggang sa ngayon. Bakit? Ipinaglaban po natin sa ating generation that there is God, that there is Jesus, that there is the Holy Spirit. Pero nung kami bata, walang Holy Spirit, hindi namin kilala ang Holy Spirit. Walang alam, attend ng churches. Hindi dumadala kahit na sa ang marami pong Katolikong papaya. Pero dumating po ang panahon na nakilala natin sa amang Panginoon. Hindi po tayo pumayag na hindi natin maipakilala sa ating panahon ang Panginoon. At tayo po ay worldwide, international, global, napapanood tayo ng mundo hanggang sa ngayon. At atin pong ipinagmamapuri na meron tayong Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na gumagawa ng pagalit, Diyos na gumagawa ng mga araw-araw. Katulad ng kwento ko sa inyo dito. At marami po nakakatuwang halimbawa sa mga himala ng ating Panginoon. Hindi ko na po may kwento for the lack of time because I want to bring you, to give you about that biblical faith na itinuturo sa atin ng Panginoon. We suffered during our young age. Talagang ang hirap kasi hindi namin alam kung anong buhay. Pero ang buhay pala ay nasa pananampalataya kay Kristo Jesus. Salamat at tayo ay nagising. Lalo siguro sa buhay ni Brother Robert na nagising siya, hindi masakit ang kanyang paa. Di ba, Brother Robert, kung minsan ilang linggo ka hindi nakarating because of pain? Di ba, magising ka lang na wala kang pain? Parang piyesta na sa atin, di ba? Kaligayahan na sa atin. That is only a very basic example ng buhay. Nauna ko malakos Brother Robert kasi he knows his life. Alam natin ang buhay niya. And he is here, having a faith like a child. Nananampalataya po siya sa Panginoon. Kaya po, tayo po ay pinagpala sa buhay ni Brother Robert at sa buhay ng lahat. Palakpakan po natin ang buhay ninyo. Amen. Isipin po ninyo sa Matthew 2:16, pakibasa mo din sa Tagalog. Matthew 2:16. Matthew 2 verse 16, Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon. Mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Isipin po ninyo, very young ang mundo. Napakabata pa ng mundo. Ganun na ang karabing kasamaan. Lahat ng ipapanganak, 2 years below, patay.
hindi ba sila yung next generation? Sino na magdadrive ko? Lahat ng driver na katulad namin ni Charlie, kinona ng Panginoon. You will be the driver. Ganon din po yan. In parallel, kung walang matinong tao after us, ano mangyayari sa mundo? Amen. Kaya kailangan mag-produce tayo ng mabubuting tao. Mag-produce tayo ng mga taong may takot sa Diyos. Ito ginawa ni Herodes, patayin ang lahat ng batang dalawang taon pababa. Ganon po kalupit ng mundong ito. Amen ho ba? Ganon kalupit ng mundong ito. Kaya hindi ko nga alam kung yung COVID na yan talaga ay pagpatay sa dahil ng tao eh. Kasi mga kakilala natin hindi dapat mamatay, namatay na eh. Okay, yun po yung kwento about 2 years old pababa. Ano ba kasalanan ng mga batang yun para patayin? Amen ba? Di ba yung mga bata, parang mga anghel yan, di ba? Kung titingnan mo. Kahit walang makeup yan, mapili, mapula, pisngin yan. Amen? Kahit hindi natututbrush yan, mabango hiningan yan. Patutupin yan, hindi naman kabahuan. Amen? Lalo naman ang dumi ng matanda. Amen? May problema tayo doon. Okay, kaya let's continue about this. So Matthew 18:3, pakipunta tayo, basahin. And said, verily I say unto you, except you be converted and become a little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Kailangan may conversion. Kailangan converted at become as little children. Ano sabihin nun? Kung ikay maramdamin, hindi ka na dapat maramdamin. Kung ikay matanimin, hindi ka na dapat matanimin. Kailangan ang kinakausap ni Jesus Christ dito, hindi mga bata. Ang kinakausap ni Jesus Christ dito, mga inaaralan niya. Magsikino na kayo. In short, ganun eh. Magbago na kayo, natakbo ng pag-iisip. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Para makapasok kayo sa paghahari ng Diyos. Pakibasa mo sa Tagalog. Verse 3. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Hindi, merong kaharian ng langit. Merong kingdom of God dito pa lang sa lupa. Ano po yun? Kailangan po kumisan mag-isip bata po tayo. No? Mag-isip bata po tayo. Amen ba? Oo, kasi ito pa yung isang katangian sa verse 4. Pakibasa mo din. Verse 4, sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Kita niyo sabi, whosoever therefore shall humble himself, kaya lang tayo hindi nagpapatalo. Amen? Magpatalo naman po tayo. Amen? Kailangan yung spirit of humility ay meron po tayo noon. Whosoever therefore shall humble himself as this little child. Mga bata, pagpunta sa SM, ano hinahanap niya? Laruan. Naghahanap ba sila ng quality? Hindi. Hindi sila naghahanap. Basta meron silang laruan, na porting laruan, kailangan ibili niya at iuwi sa bahay. Pero ang matatanda, saan ba made yan? Ano bang klaseng tela meron yan? Baka yan galing sa TV. Masyado tayong makilatisin. Pero ang bata, minsan, madali tayong ma-insulto, madali tayong mag-insulto. Ang sabi ng Biblia rito, maliban na tayo ay magpakumbaba. This is biblical. Mahirap ba? Mahirap. Kailangan ikaw ay lasunin ng mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Kahit kailang lunurin tayo ng salita ng Diyos. Amen. Kailangan po
Ang pananampalataya kasi nakuha sa pakikinig, inulit-ulit, at pakikinig ng ano? Salita ng Diyos. Very clear. No need of explanation. Walang explanation needed. Tama ho ba? May explanation ka ba doon? Di ba? Humble yourself. Sabi ng Biblia, anong paliwanag pa roon? Kaya, minsan sa maraming pagkakataon, humahanap ako, gusto ko maramdaman ng anointing sa maraming pagkakataon, pero I could not find. I cannot feel. Kasi hindi may iwasan tao, sabi nga it is very hard to be humble when your tank is full. Nababasa ko itong araw yun. Mahirap na maging humble kung ang tangke ng gasolina mo puno. Ganoon. Kaya po, katangian ng isang bata ang isang magiging humble. Amen. Ngayon, ang hirap niyan, Bishop Ross. Mahirap talaga. Maliban na lang na pag inatake ka ng isang salita, gantihan mo ng isang salita, inatake ka ng salita, gantihan mo ng salita, atake dito, laban dito. Ano sabi doon sa temptation ni Jesus Christ? Great temptations of Jesus Christ. Ano yung una? Ha? Gawin mong tinapay ang batong ito after mag-fasting ng 40 days and 40 nights. Sapagkat alam ng demonyo na nagugutom si Jesus Christ. Ang second, ano yung second? Ha? Okay, that is the third. Lagay natin sa second. Okay, worship me, at ipinapakita ng devil, meron ganong senaryo Meron kasing ganong senaryo. Pinakita ng devil ang kayamanan ng buong sanlibutan. Sabi niya, bow, worship me, at ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan niyan. Ano sabi ni Jesus Christ? Sino sabi ng devil? Ang sabi ni Jesus Christ, worship God, not the creation. O pangatlo, ano sabi raan? Tumalong ka sa taluktok na yan, sa cliff na yan, sapagkat sasabihin ka ng anghel, sapagkat nasusulat, merong attempt si Satan, si demon, na mag-quote ng verses. Ano ang itinuturo ni Jesus Christ dito? Kasi si Jesus Christ to. Bawat attack, meron kang counter-attack. Naintindihan nyo ba? Ano pang counter? Salita ng Diyos. Ano ang pang counter? Katwiran ni Kristo. Ano ang pang counter? Tamang pangangatwiran. Ano sabi ni Jesus Christ? Huwag mong subukin, Huwag mong, patungkol doon sa angel? Huwag mong, don't tempt the Lord your God. Kaya hirap ang iba na mabuhay sa pananampalataya tulad ng sa bata kasi hindi niya kina-counter sa kanyang mind. Bakit mayaman siya sa katwiran ng kanyang mga kapitbahay? Ang kayamanan niya nasa kanyang halimbawa na pinanganak kang mahirap, nangarap kang maging mayaman. Kaya mayaman ka na akala mo mahirap ka pa rin. Naintindihan mo? Kasi inyong na-build sa utak ng tao. Nung araw, wala akong TV. Kaya nung nagkapera rito, pati toilet may TV. Kasi meron siyang inner heart. Kasi nabuhay kami sa kahirapan. It must be resolved. Kailan ma-resolve yan? Amen ba? Kasi ang dami namang ginawang maganda ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo, ganyan itsura mo ngayon. Amen? Di ba nung araw, mukha tayong baluga? Amen? Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Kasi ang ibig ko na sabihin, count your blessings. Count your blessings bago yung isang bagay na ginusto mong hindi mo nakuha. Kinalimutan mo ng lahat ng bagay na ikaw ay nakapag-aral, nakapag-asawa, nagkaanak, nagkasasakyan, nagkabahay. Kinalimutan mo ng lahat yun at ang nasa isip mo isang bagay na ginusto mo hindi mo nakuha.
At ito naman ang trabaho ng demonyo, ipakalimot ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. At gusto naman natin makalimot. Amen ba? Maraming ginawang mabuti ang Diyos, pero nakalimutan ka natin. Kaya, humble yourself, diba? And He will exalt you. Ang nangyayari kasi, ine-exalt muna natin ang ating sarili. Baligtad yung formula, baligtad yung katwiran. Kaya po natin ang Diyos ang mag-exalt po sa atin. Amen. At yun ay gagawin ng Panginoon because victory belongs to us. Palakpakan natin si Jesus Christ. Amen. And whoso shall receive one such little child in my name, receive it me. Ang sino man tumatanggap sa isang musmus na bata, ako ang kanilang tinanggap. Eh kung minsan nakakita tayo ng bata, tumigil-tigil ka dyan, lumayas ka nga sa harapan ko. Hindi na tayo natuto ng tamang dialogue sa mga bata. Itong buwisit kang batang to. Mana-mana kayo ka sa tatay mo. Ay, nako, hindi po ganon. Eh, all of them are blank tapes. Naghahabol lamang po tayo kung nasa tiyan yan, kinakars natin yung bata, ayaw natin luwas, hindi natin ginusto na magkaroon na anak, kinakars natin, katulad ng kaibigan ko, si pare. Habang pinagbubuntis sa nanay, pinapalo na gano'n. Kaya nung mabuhay, parang pinaglihis sa sama ng loob. Ang sama na ugali talaga. Buti na nakakilala kay Lord. Why? Rejected eh. Nung bata. Meron bang solusyon? Meron si Jesus Christ. Kahit nakaagano kasama ng buhay mo, kung kaya mong paniwalaan. Sabi ni Jesus Christ, kaya mo bang maniwala? May lumapit sa kanyang mga kentawin, kaya mo bang maniwala? May lumapit na kaya mo bang maniwala? Mangyari sa iyo ang pinaniniwalaan mo. Very basic. Kung ano pinaniniwalaan mo, pinaniniwalaan mo yun na mangyari. Amen. And don't look for isang napakalaking gawain. Hindi po yun ang usapin. Ang usapin po, ikaw mismo, ako mismo. Hindi po sa laki ng gawain, hindi sa ganda ng presentation. Inside of you, something is happening. You are humbling yourself at para kang isang bata na pinaniniwalaan na sinabi ng kanyang mga magulang. Pero pag hindi po gano'n ang ating ugali at ating po kino-question na sinabi ng Panginoon, be humble. Sa nila yun. Ako matagal ng humble. Hindi po gano'n. Hindi sa atin pong lahat yun. Amen. Kaya para imaranasan po natin yung Spirit of God. I know what I am saying kasi ang dami namin pinuntahan gawain. At pagka ikaw ay antukin doon, alam mo na mahinang anointing. Pag ikaw ay nagugutom sa unang araw, pag may conference kami, wala talaga anointing. Pag pangalong araw, nabusog ka na. Pag pangatlo, fiesta na. Sapagkat hando na yung Espiritu ng ating Panginoon. At ito yung gayak na maraming churches ngayon, sarado sila ngayon sa anointing. They have their activities and services, pero hindi nila na anointing. Sabi nga, di ba? This is the most important of all, yung anointing ng Holy Ghost. Yung tinatanggap natin, ang sinasabi ng Panginoon. More information, more teachings, more doctrine from God, para tayong batang, opo, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hindi yung kino-question natin at inuuna pa natin ang kung ano ng bagay. Amen. Meron po isang pangyayari. Birthday ng isang ina. 100 years old. Gabi po yun. Ando kami sa gawain. Pag uwi namin kami pinapersecute. Bakit daw wala kami sa birthday ng aking ina? Ando kami sa gawain. Nakikibaka doon sa gawain ng Panginoon.
Kaya ganun po ang mga mangyari. And then pag-uusig, inabot po namin about that, hindi po nila kasi alam ang kahalagahan ng salita ng Panginoon na isabihin mo sa maraming taong nauuhaw at nangangailangan ng kalayaan. Ando kami sa lugar ng sa Cagayan de Oro. Nakikibaka po kami doon. Naintindihan niyo ba? The importance of the word, the importance of the anointing. After I preach one subject meron ako, sabi ng kasama namin, Bishop, Pastor Ross, ikaw ang tatapos yata ng seminar. Siguro 3 days yata yung 3 days. And after that, I preach. Hindi na po ako pinag-preach. And that is our experiences sa maraming lugar. Kasi, siyempre, the devil, ayaw ng devil kasi ng presence of God. Ayaw ng devil kasi ng power of God. Ayaw ng devil ng righteousness of the Lord. Kaya po, marami pong tao ang hindi nakakaranas ng katulad ng karanasan po natin. They reject the anointing of the Lord. Na isa pong napakalungkot na bagay pag hindi natin naranasan ang presence of God. Talaga pong mahirap pong mabuhay na walang presensya ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Kailangan natin ang presence of God. Tingnan po sabi sa verse 6. Takbo tayo. For whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck. Pakibasa natin. Mark 18:6. Nakita mo na? Datapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisimpalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y lubog sa kalaliman ng dagat. Sipin po niyo, God, that is a lover. Binagid niya po ito. Talking of faith. Makibasa mo din, nakita mo na? Matthew 18, verse 6. Tagalog. Nakita mo na? Please. Wala ko kapatid. Praise. Ayan. Matthew 8 verse 6. Huwag nang papatayin. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa, sa maliit na ito na nagsisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Napakasakit na sinabi ni Jesus. It is better for him, ano sabi na? That a millstone were hung about his neck, that he were drowned in the depth of the sea. Isipin nyo sinabi ni Jesus Christ yan. Kung yung mga binanggit dito of these little ones, sabihin, hindi big timers. Sabihin, little ones, ang ibig sabihin, ano sabi sa Tagalog, maliliit? Ano bata? Sabi niya. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito Okay. na nagsisampalataya sa Okay, sa mga followers of Christ, alam po natin hindi naman magigiting ang mga ibang sumasampalataya kay Jesus Christ. Sabihin, simpleng mga tao. And it's better for us to remain simple. Kasi pagka lumaki na po ang ulo natin, may problema ng puron. Kaya yung bowing, yung pagpapakumbaba ay talagang kailangan. Sabi niya rito mas mainam pang bitinan siya ng gilingan at ilubog sa lalim ng dagat, ilalim ng dagat. Pag natisod, itong maliliit na ito na sumusunod sa akin,
Sabihin, sa mga mananampalataya, tayo po yan na sumasampalataya. Kung minsan po, may nagiging dahilan para tayo matisod. At kung sino yung gumagawa ng katitisuran, may problema po siyang malaki. Kaya hanggat maaari, huwag kayong matitisod. Amen po ba? Sabihin mo, hindi ako natitisod. Hindi ako natitisod. Amen. Kasi may problema pong malaki. Si Jesus Christ po may sabi nito. Last view, Matthew 19:13, then were there brought unto him little children, that he should put his hand on them and pray, and the disciples rebuked them. Ito na naman uli yung pangyayari sa chapter 19. Okay, pakibasa. Verse 13, nang magkagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin, at sinaway sila ng mga alagad. Okay, why? Kasi akala ng mga tao noong araw, yung bata, kalabisan, yung mga bata, walang kwenta, hindi mahalaga. Sapagkat hindi nakakaintindi ng katwiran, siguro inang panayong. At yung mga bata, inang pure. Inang merong purity. Amen ba? Kaya, pag nakakita kayo ng mga bata, pakamahalin po ninyo. Turuan po ninyo. Kasi kung minsan hinahanap natin, may mga hanap buhay lang eh. Di ba? Kaya nga malapit ka, loob ko sa'yo. Parang malapit, ano sabi? Magaan yung loob ko sa'yo. Yung pala may pera yun nila. Hindi po. Yes, love the children. Amen ba? Kaya masaya po kami sa lahat ng invitations kahapon. Masaya kami doon dahil pinarangalan yung mga bata. Inihandog sa Panginoon yung mga bata. Kaya si Eli, bata pa yun. Amen? Huwag niyong kinakatalo si Eli, no? Bata pa yun. Okay. Suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Kaya may mga anak kayo, kahit malaki niya, huwag niyong pagkakagalitan. Kasi batang isip pa rin yun. Kasi may mga asawa na nito, batang isip pa rin. Sino ba? May kakilala pa kayong ganon? Matanda na, pero batang isip. Huwag mong uubusan ng ulam, may problema ka malaki. Amen ba? Amen. Ang sabihin, ito po yung dapat na makalaya sa ating panahon. Hindi po yung isang bata sa loob ng matandang katawan. May mga bata, may mga matanda ba nagtatantrums pa? Yung mga kawag ng paang yun na nakaupo at naglulupasay, ay matanda na, nag-90 na. Yun po yung a child in adult body. Kailangan ang mag-mature kasi yung isip at yung pananampalataya. Naintindihan niyo ba? Amen. Woe unto the world because of offenses. For it must need that the offenses come, but woe to that man by whom the offenses cometh. Ngayon, sa iba yung sa ibang talata yun, no? Kaya ayaw talaga ng Panginoon ng mga offenses eh. No? Huwag na po tayong kukontra pag sinabi ng ating Panginoon. Huwag na, minsan kasi hindi pa natatapos yung payo, salita ng Diyos, yung sabat na yun eh. Hindi, huwag po. Listen first. Diba? Listen first. Naintindihan niyo ba? Tayo po ay maging isang tulad ng bata na tumatanggap ng aral buhat sa Panginoon. Nanay Silay, tayo po ay nagkaanak. Mahirap po bang magpalaki ng anak? Ano sagot? Mahirap daw. Sinong mahirap palakin? Apo o anak? Kasi katabi mo si Ken. Tama ba naman yung mga batang niya? Yes. Okay. Sama tayo. And he laid his hand on them and departed thence, 15.
Matthew 19:15. He laid his hands on them and departed. Pinatong niya ang kanyang kamay. Ibinless niya yung mga bata. Okay, so Acts 2. Konti lang po ito eh. Okay, basa mo Acts 2:38. Acts 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun, the gift of the Holy Spirit. Hindi po pipitsugin ng gift. Talagang napakainam po ng gift. Sa 39 please. 10. Verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Okay. Again, for the promise is unto you, to your children, to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Hanggang saan umaambot ang pangako ng Diyos sa gifts of the Holy Spirit? Ay paano kung hindi nakilala ng tao ang Panginoon? Paano after our generation? Hindi alam nila ang gifts of the Holy Spirit. At tayo hindi nagpa-practice ng gifts of the Holy Spirit. Walang prophecy, walang discernment, walang give of tongue, walang give, word of wisdom, word of knowledge. Paano kung hindi natin ginagawa yan? Alam niyo po ba na nung araw ay hindi bumabasa ng Bible ang tao. Kahit na ngayon, ang some INC, hindi sila nagbabasa ng Bible. Kaya hindi ko alam kung bakit yan yung pananampalataya nila. Hindi nila nababasa. Ngayon, nung nag-full gospel at nung nagkaroon ng Pentecostalism at nagkaroon ng full gospel at nagkaroon ng charismatic, nag-explode, sumabog ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Meron lang talagang extreme, pero maraming nangyari mabubuting bagay. At nung sumabog, kasi they controlled it, some of them, iba yung interpretasyon nila sa gifts of the Holy Spirit. Ngayon, no-open ang minds ng marami, habang binabasa may salita ng Panginoon, natututo ka, and we experience the gifts, and we experience the anointing of the Holy Ghost. Kaya ang salita ng Panginoon kumalat. Isipin po ninyo, at 80s, 70s, may simula na 80s, kumalat ang salita ng Panginoon parang wildfire. Hindi na kayang awatin. Kahit nga si Trump, ang kumanta sa kanya, isang Christian. Kahit sa panahon natin, deklarado ang January ay, month of Bible month. Sa Amerika, ganun din po ngayon, lalo nung nanalo si Trump. Pero hindi enough na ideklara, hindi enough na nagpe-pray. Ang kailangan po natin, mabasa yung laman ng Biblia. Pansinin po ninyo, hindi nagbabago. Simula ako maglingkod, ito pa rin na pinabasa natin ang aklat. Kasi the most important is to understand and to practice. Kasi pag hindi mo pinapractice, hindi mo pa ma-master. Hindi ba, Charlie? Yes. Pag hindi ka lagi nagmamaneho, baka matagis ka, di ba? Kasi yung panansya, hindi mo alam kung paano, kung gaano kahaba ka, kailan ka tututok, at kung kailan ka, di ba? Mamimreno, bigla or dahan-dahan. Kasi hindi natin pinapractice. Ang salita ng Panginoon, pinapractice. Kaya ang problema, maraming tao, anointed na yan, kasi hindi na naman, nakakasakit ng ulo. Kasi walang Espiritu ng Diyos. We need only the Spirit of the Lord. Kailangan natin Espiritu ng Panginoon. Amen. Lagi nang may kaaway. Lagi nang may pinipintasan. Merong ayaw na makita. Paano tayo naging Kristiyano? Sana katulad namin kayo ni Pare. Mahal namin kayong lahat. Amen? Amen. Amen. Kaya lang, huwag niyo kami aabusugin. Amen. Iba po yun na ikaw ay mapagmahal, sa lagi kayo naabuso. Kailangan po may balance. The Bible is balance. This book is balanced book.
Konti na lang po. Sa verse 20 ng Romans 8, for the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. Sa 21, pakibasa mo, Tim. Verse 21, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Okay, sunod natin. Sapagkat ang buong nilalang ay nasasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon na sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Panginoon. Kaya we are under what? Corruption, sabi nito, in the spirit. We are in bondage of the corruption into the glorious liberty of the children of God. Ang maganda, ibang sa una, sabi dito, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Bakit walang kabuluhan? Walang anointing, walang spirit. Walang presence of God. Amen ba? Kasi if you have the presence of God, kahit na hindi ka mahal-mahal, mahalin mo. Kahit na hindi importante, bigyan mo ng halaga. Kahit na seemingly sa palagay mo, there is an abuse, titiisin mo pa rin yun. Kasi nagmamahal ka. Amen. We must know our stand as Christian. Kailangan malaman natin ang ating tayo bilang Kristiyano. Kaya nakadesign po ang United in Christ, hindi lang yung maipon po tayo dito. At huminto po tayo sa isang kalalagayan na kayo ay ma-maintain ang inyong ang inyong presence dito. Hindi po tayo para doon lang. Kundi makalaya po tayo sa lahat ng kulungan na mayroon po tayo. Kasi ibibigay talaga yan ng leadership. Kung gusto mo, ito lang ibibigay ko sa inyo. Kaya lang, hindi nakakalaya ang tao. Masaya ho pag sa kulungan? Hindi po. Ayaw nila ng tao, ayaw nila sa kulungan, ayaw nila sa bilangguan. Pero itong larangan, ito ang larawan ng ating panahon. Sabi nga ni Dolby Jr. Yung mga laya, akala nila laya sila. Pag hindi nila kilala ang Diyos, hindi pa rin sila malaya. Nakakulong pa rin sila kahit sila ay laya. Panoorin niyo ba yung testimony ng Dolby Jr.? Paano siya makakalaya sa bilangguan? Hando ng drugs. Hando ng bentahan ng drugs. Paglabas niya doon, kung hindi siya nakakilala sa Panginoon, sabi niya, buti nga nakulong ako sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Isipin po ninyo, more than 10 years. Hindi ko alam kung ilan na total na years Sabi niya, buti na lang nakulong ako. Nakilala ko si Kristo. Why? Kasi hindi tinatanggap ng tao ang salita ng Diyos ng tulad ng pagtanggap ng isang bata. Sinasabi ko po ang sikreto sa inyo, tanggapin natin ang salita ng Diyos na tulad tayo sinunod. Sabi ng Panginoon, be humble, be humble. Sabi ng Panginoon, magsisi ka, edi magsisi ka. Sabi ng Panginoon, ibigin mo yung kaway, edi ibigin mo yung kaway. No question asked. Sabi ng Biblia, read the words of God, meditate the words of God. Sabi ng Biblia, ituro mo sa mata ang kabanalan, ang katwiran ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Sapagkat sa pagtanda niya, hindi niya makakalimutan ang mga bagay nito. That's the secret of the anointing of the Lord. Okay, last. Tayo po ay sa ating pong conclusion. We are concluding. Sabi sa Matthew 12, okay, punta na tayo sa 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Sino nagbibigay ng victory? Yung ating relasyon sa ating Panginoon. Pakisabi niyo po, thank you, Jesus. Sabi natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Kailangan walang kaagaw si Jesus Christ sa buhay po natin. Him is the center of everything.
Therefore, my beloved brethren, sa 58, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Yung binasa natin kanina. I'm talking of victory. Ito po ang dapat po maging buhay po natin. Nagpapasalamat sa Diyos na siyang nagbigay ng victory. Amen. Sabi natin, victory. Dalawang celebrations kahapon po ang victorious. Dalawang paghahandog ng bata ang victorious. We receive that spirit. Ano po? Hindi lang po yung merong burol yung ating pinupuntahan, which is I hate burol. I want celebration, I want birthdays, I want dedication, I want baptism. Ito po ang dapat mangyari. Kung tayo po sumusunod sa Panginoon, unless ang burol, more on victory. Naintindihan niyo ba? Kung minsan po kasi wala namang bunod, para tayo namatayan, hindi na makapagmumukha ng mga tao. Amen? Meron ba namatayan? Dito wala. Why, ano problema ninyo? Pera? Problema ng lahat ng tao kahit, amen? Problema ng lahat ng tao ang pera, pero pinoproblema pa rin natin. Amen mo ba? Ngayon, meron pong kwento, hindi ka naman mapigil. Merong ilang manok, 12 yata ang manok yun. Nanggaling sa may bandang may tuktok. Walang makain yung pastor. Alam niyo yung manok nagmarsya, nangingitlog doon sa kanila. At pagka itlog, akat ulit doon sa kanilang lugar. Ang ginawa nung lola, kinuha yung itlog, binibigay doon sa may-ari ng manok. Nangitlog po yung manok ninyo dito sa amin. Hindi naman makapaniwala yung may-ari ng manok. Ano sabi niya? Meron siyang sinabi, hindi naman namin pinapakain yan yun, from time to time, pag wala silang makakain, pupunta yung manok doon nakapila at nangingitlog sa kanila at babalik ulit doon sa kanilang pinanggalingan. That is a miracle, that is a supernatural. Amen. Kaya marami pong bagay na ginagawa ang Panginoon, supernatural. Kaya buhay pa po tayo. Kaya tayo ay humihinga pa. Kaya tayo pinagpapala pa ng Panginoon. Because of the faith. Kaya kung po kayong, do not be, ano sabi rito? Pakibasa ko din sa 58, dito tayo magsarado. Verse 58, Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kaguluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Sige, tumayo po tayong lahat. Tayo po ay dadako sa panalangin. Ang iniiwasan po natin, katulad ng isang Hollywood actress, according to what I have read, and her name is Audrey Plaza, sabi, thanks the devil for her work. Isipin po ninyo isang kilalang tao, sikat, mapera, na nagsasabi, nagkapasalamat siya, thanks the devil for her reward. And also, kay sinabi ni itong kilalang author na ito, you can either play now and pay later, or pay now and play later, pero sinabi niya, but remember, regardless of the choice, one thing is certain, life will demand a payment. Maganda ito sinabi dito ng author na yan. Kahit na pay later, kahit na pay now, play later, sabi niya, life will demand a payment. Magbabayad at magbabayad pa rin tayo. In short, pag hindi natin tinanggap si Kristo like a little child, pagbabayaran po natin ang mga mali nating pananampalataya.
Kaya I believe you are here because you love Jesus. Sabihin nga po natin, I love Jesus Christ. I love Jesus Christ. Ayun, hayaan niyo po ma-form. Kaya po may confession, may declaration para po ma-form sa ating mind. We need the Lord Jesus Christ. Mahulma sa ating isip. His name. His name is above every name. Anong pangalan ng problema mo? Anong dinadala mo ngayon? Anong pangalan? Jesus Christ is above every name. Kaya po, mark that. I-markan niyo po sa inyong isip. He is above every name. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Panghawakan niyo po yan. Marami po tayong pwedeng gawin, pero isipin niyo muna ng napakaraming beses kung ito ay kalooban ng Diyos. Tayo po sandaling manalangin. Please ask for your needs, please. I-personal po ninyo muna. Maraming salamat po, O Diyos. The time is very limited. At alam po namin na we design this church na mas matagal po ang pangangaral kaysa mga awitan, sapagkat alam po namin, O Diyos, ang kahalagaan na iyong salita. Ang kaligayahan ay sa salita namin matatagpuan. Ang kapayapaan ay kay Kristo lamang namin mararanasan. Ang kagalakan ay handol sa kung saan naroon ang Espiritu Santo. And all of that are truths na pwede namin panghawakan. Salamat, O Diyos, sa kapayapaan na meron po kami. We face so many devils and demons in this life. We face so many challenges, but still we are alive. But still we are hoping. But still we are here. Na nagpapatunay na we are victorious sa lahat ng mga larangan na aming pinagdaanan. Thank God, huwag agawin ito sa amin ng kalungkutan, ng diablo o ng sino man, sapagkat ikaw ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan. Your Spirit, Your Word. Kaya, O Diyos, patuloy namin indideklara ang iyong kabutihan. Patuloy namin sasabihin na kaya mong gamuhan ang himala. Patuloy namin sasabihin, ikaw ang aming pag-asa. At kaya mo, O Diyos, patunayan po patuloy na ang taong nabubuhay sa katuwiran pinagpapala mo at tinatanggap po namin ngayon ang pagpapala mo, O Diyos. Walang sukat kaming paglagyan ng kasaganaan na inilan mo sa mga righteous, Panginoon, sa mga taong tinawag mo at naging matuwid dahil kay Kristo Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng pangangailangan po nila, ikaw ang makapag-supply. At inuutosan namin ang diablong lisanin kami. Ang aming lungkutan, ang aming tahanan, ang aming buhay, inuutosan namin na lumaya sa aming buong pamilya, sa aming tahanan, sa iglesia dito, sa aming buhay. Huwag makialam ang kapangyarihan ng kadiliman, kundi tubuin ng kapangyarihan ni Jesucristo ang mga bagay na yan. We say to Satan to surrender and to submit to the authority of Jesus Christ. Right now in Jesus' name. I say submit, you devil, you demons, all of you nakakampi ng kadiliman, surrender and bow in the name of Jesus Christ. Ayan mo, Panginoon, ang banal na makapangyarihan na sa buwang ito ay ang kapangyarihan mo umiral sa aming buhay. Hindi namin paingiralin ang kadiliman na siya mag-rule. Salamat, Panginoon, sa mga taong pinapadala mo rito, ginagamit mo, pinagpapala mo, at patuloy mong tinuturuan ng tamang pamumuhay. Ito ay dahil sa iyo. Ang pag-ibig na ibinigay mo sa aming puso ay galing sa iyo. Ang kapayapaan, Panginoon, ng kaligtasan na hindi ka ibigay ng sanlibutan ito, Panginoon, ay galing sa iyo. Thank God for eternal life. Panginoon, assured everyone of eternity.
buhay na wala hanggan kay Kristo Jesus na hindi natin ipagpapalit sa maliliit na bagay. Lalo na ang pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Hindi na ipagkakait sa kaway ng kasalanan, sa kaway ng kamunduhan, sapagkat wala kang katulad. Meron kang ibinibigay, Panginoon, na ibang mga bagay na hindi ka ibigay minuman. Salamat, O Diyos. Thank God for the anointing. Repress us, Lord, for the fresh anointing. Give us the oil, Panginoon, na kailangan po namin sa buong sanlinggo. The fresh wine na lalasik sa amin, Panginoon, lasing sa Espiritu Santo. Nais po namin ang kalasingan sa area nito, O Diyos. At huwag kaming mabuhay na tulad na isang pangkaraniwang tao sa sanlibutan ito na hindi kumikilala sa iyo. Palayain mo ang mga taong patuloy na labis ang pagmamahal sa salapi. Ayan mo, O Diyos, na tunay kami sumamba sa iyo. No matter what, we will worship you in spirit and in truth. Thank you, Jesus. Be filled with the Holy Spirit, my friends. Patuloy po kayong manalangin sa Panginoon na puspusin kayo ng Espiritu Santo. Come on. Welcome Him. Welcome the feeling of the Holy Ghost. And defeat yourself. Defeat the enemy. And welcome the Holy Spirit. Come on. Your body is the temple of the Holy Ghost. Dapat ang Holy Spirit ang nagre-reside dyan. Siya ang resident dyan sa buhay natin. The Holy Spirit. Come on. Have a faith like a child. Thank you, Jesus. Give thanks unto the Lord, please. Give thanks unto Him. Give thanks. Let's sing give thanks before I leave. Give thanks with a grateful. Awitan po natin ang Panginoon. Give thanks, the Holy One. Because He's given Jesus Christ. Feel the Lord. Feel His presence. Give thanks. Give thanks. Be grateful. Salamat Panginoon sa lahat ng mabubuting bagay. Ginawa mo sa amin for the past 2024, and we welcome this year 2025 with an overcoming. At alam mo namin na lahat pinagtuturo na sa amin, Panginoon. And now, say I am strong. Sing like a child. Thank Him like a child. Speak like a child. Sing His goodness. Sing His beauty. And now, let the weak say I confess and declare. Let the poor say I am free because of what the Lord has done for us. For the last time now. And now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am free because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks.
support that we cannot forget, support that will glorify the Lord. At hanggang sa siya'y dumating, we hope that we will stay here, patuloy na sasamba, kapasalamat sa buhay ng Diyos. God bless you all. Pray natin, sister. And sige po, please let's visit it. Pag-pray natin si Sister Tintin. She celebrated her birthday last few days ago. Pag-pray po natin. Ito po ay she's doing her part sa United in Christ. Malaking na itutulong po niya sa gawain ng ating Panginoon. We pray for good things na mangyari sa kanya for this year. Sige, please, itaas niyo po inyong kamay, turo niyo po sa kanya. Maraming salamat po, O Diyos, sa kanyang karawan. For the past years na narito siya, she's been an asset ng United in Christ. Dream come true sa kanyang buhay. Maging professional, maging lingkod mo sa lugar na ito, Panginoon. Marami ka magkagawin sa kanya. Hayaan mo ka, Diyos, convict her always by your Holy Spirit. Natuloy na iyalay niya ang kanyang buhay sa iyo, Panginoon. Help her to balance her life, to work outside the ministry of United in Christ as a teacher, and to work inside the United in Christ as church worker. Maraming salamat, Panginoon. Ano pang pahiling niya sa kanyang buhay, promotions, masteral, to work in a public school. Ito po ay magaganap sa iyong panahon. And we believe it right now. Because we have faith na marami kang gagawin pang magagandang bagay sa kanyang buhay. And sa lahat na nagkaroon ng karawan, buong January ay patuloy na aming dinadalangin na masayang buhay, masayang taon. At patuloy na ikaw ay maluwalhati sa lahat ng kanilang isipin na gagawin. And Lord, we pray for the whole ministry of the United in Christ, all the musicians, some leaders, backup, supporters, regular attendees. Panginoon, let this month, ayaw mo, Diyos, a strong conviction for them na magpatuloy, and then maghaya pa po sila ng isang kaluluwa, Panginoon, para maging very exciting, masayang fellowship magaganap every Sunday. Ito'y magagawa po nila, Panginoon, na dahil sa iyong kalakasan. We pray this in Jesus' name. Everybody say amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you very much, once again. Amen. Ayan, salamat po sa prayer. Nawa po lahat nga nung pinray sa akin ay mangyari. At lahat naman po ng pinray ko, lalo na nandito, nakasuporta po ang ating mga lingkod ng Diyos. Simula ng mag-aral, makapagtapos, makapasa. At ngayon ay waiting tayo sa mga great opportunities na ibibigay sa atin ng Panginoon. At yung mga prayer requests ay mangyaring samahan ng Panginoon. At yun nga, sabi di ba po sa salita ng Diyos na tayo yung nagpaplano pero Diyos ang nagpapatupad nito. At yun nga yung sabi ng katuruan kanina na tayo ay magkaroon ng pananampalataya ng gaya sa isang bata. At yun, kailangan paniwalaan na natin. Ngayon pa lang, i-claim na natin yung mga blessings at promises ng Panginoon. At sabi po sa kanyang salita, Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kung tayo po ay nasanay na sa pagbibigay ng offering, nawa masanay din po tayo sa pagbibigay ng ating mga tithes, ng ating first fruit. At sapagkat sabi din po sa Luke 6:38 na magbigay kayo at kayo ibibigyan,
takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Kaya alam po natin na lahat talaga na ibinigay natin sa Panginoon ay may gantimpalang balik sa atin. At di ba po sabi rin kanina sa verse ng 1 Corinthians 15:57 na tayo ay maging matatag, huwag makilos sapagkat lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay hindi mawawalang kabuluhan. Kaya yun po, tayo ay magbigay sa Panginoon ng may kagalakan at i-train po natin yung sarili natin na laging magbigay sa gawain ng Panginoon. Lalo na yung mga ibinibigay niyo po ay hindi nawawalang kabuluhan. Yung ngayon, kagaya na sinabi ko kahapon, na lahat po ng nakikita natin sa paligid natin ngayon ay bunga po iyan ng tulong, suporta ng bawat isang mananampalataya dito sa United in Christ, maging ng ating mga covenant partners at supporters na galing sa labas. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy yung mga blessings na naranasan natin dito sa ating iglesia. At malapit na po magtapos ang buwan ng January, susunod na po ang February Love Month. Magpakita po tayo ng pagmamahal sa bawat isa na kapatiran natin. At suportahan din po natin yung mission na gagawin ng ating Bishop at Pastora Nepo this coming February 14 po sa lugar ng Quezon City. At after po ng February, we're going to celebrate the 70th birthday of our Bishop Ross and 39th anniversary ng ating church. Kaya po, ay na-encourage ko po na ang bawat isa ay patuloy na sumuporta at kung ano man po yung bukal sa puso natin na ibigay sa ating lingkod at sa ating iglesia ay ibigay po natin. Kung sa mga may gusto pong mag-pledge, ngayon pa lamang po pwede po kayong magsabi sa ating mga lingkod. Gayon din po, ninanais natin na magkaroon po ng catering service po sana nung sa March 2, yung unang Sunday po ng March. At nakapagpa-reserve na po ako ng date doon sa isang catering services. Kailangan na lang po natin ng blessings coming from the Lord. And with the help po ng bawat isa sa atin na narito. Kaya ngayon pa lamang po, i-pray po natin yung magandang celebration ng ating lingkod at ng ating church. Kaya tayo po ay magbigay ng may kagalakan at habang tayo po ay nagbibigay, tayo ay hahandugan ng isang awitin ni Sister Rex. Pray po muna natin ang ating mga kaloob. Tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan dakila sa lahat, ang mga pagkakaloob po namin sa umagang ito, maging mabuting hain, mabangong samyo sa iyong harapan, O God. Dalangin po namin na patuloy na ikaw po manguna sa aming mga kaloob. Patuloy po na ito ibalik mo sa amin, pikpik-pikpik at umaapaw gaya ng iyong pangako, O God. And we pray, Panginoon, na samahan mo po kami sa araw-araw na aming buhay sa aming pagbibigay sa iyo, Panginoon, nawa matuto po ang bawat isa sa amin. I-bless mo po ang bawat isa na aming kaloob, O God. Diba kami samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po, handugan po tayo ng isang awitin ni Sister Rex. Praise God.